So ito mga kabakyard, dalawa lang pinanggagalingan ng mailap na manok, no? Ito yung trauma at pangalawa ito yung bloodline. Great morning. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Gigi Official TV. So ngayon mga kabakyard, magsishare ulit tayo ng konting kalaman sa ating pagmamanok at lalo-lalo na sa ating mga newbie. No? So marami silang katanungan sa akin sa Facebook. So doon nila sinesend yung mga katanungan nila. Pero ngayon mga kabakyard, dito sa ating channel ating pag-usapan niya. So ang kanilang tanong ay bakit yung kanilang mga stags ay mailap at matagal man laban. Ayan. So mga kabakyard, ang paalala lang po, ang share lang natin dito ay ayon lang sa aking mga experience, no? Ayon lang din sa aking mga kaalaman, no? So hindi tayo mag-share ng mga kung ano-anong bagay na hindi natin sigurado. So ito mga kabakyard, na experience ko to mga kabakyard, na may mga ganyan manok din talaga na encounter ko sa aking pagbe-breed, no? So dahil ako hindi naman ako mahilig sa sabong, mahilig lang talaga ako mag-breed at magbenta. So mga kabakyard, mas maganda talaga na mas madaling manlaban ang ating mga alaga pagka sila stag na, kasi mas madali natin silang mabenta sa mas mababang edad. So ito mga kabakyard, dalawa lang pinanggagalingan ng mailap na manok, no? Ito yung trauma at pangalawa ito yung bloodline. So siguro napapanood nyo na rin ito sa ibang mga vlogger, pero sa mga baguhan dyan, pag napanood nyo to, maikli lang yung pag-usapan natin, no? So una sa lahat, ang ating mga alagang manok talaga ay nanggagaling kung bakit sila ay matagal man laban o mailap. Ito yung tinatawag nilang trauma mga kabakyard. So bakit nga ba nagkakaroon ng traumatic ang ating mga stags, ating mga cockerels? Kadalasan kasi mga kabakyard, ang ating mga range area is maliit, lalo na sa mga backyard breeder na katulad ko. So kung nagkaedad na ang mga manok nyo ng 4 na buwan, sa akin mga kabakyard, pinaghihiwa-hiwalay ko na sila. So gagawa kayo ng kulungan na isa lang ang pupwede mong ilagay doon sa mga tandang. At yung mga inahin, yun lang ang pasamasamahin mo sa kulungan. Pagka 4 na buwan na yung mga manok, kung kaya nyo naman gumawa ng mga kulungan na sila lang doon, kaya gawin nyo to, yung ginagawa ko, sa isang kulungan, may isang tandang at may isang inahin, no? Sa 4 months, para naman makatipid pa ng kulungan. Pero kung may maluwang kayong kulungan para sa inahin, okay na rin na mag-isa niya doon sa isang kulungan, 4 months mga kabakyard. Diyan ko inuumpisahan na ilagay sa kulungan ng aking mga alaga. Nilalabas lang natin paminsan-minsan, lalo kung backyard breeder tayo, sa ating mga limber mga kabakyard, no? So yun mga kabakyard, may bumili ano. So ganun lang mga kabakyard. Kasi ang trauma, minsan pagka malaki ang kulungan natin at sama-sama sila doon hanggang paglaki, minsan sa pagkain pa lang yan, sa pagkain, doon nagkakaroon na ng daigan. May mga siga dyan, may mga siga. Tinutuka-tuka yung isa hanggang sa yung muko-yuko na lang na ganun. Hanggang paglaki, dadalhin nun mga kabakyard, kaya matagal talaga man laban yun. Hindi lang doon sa magpapaluan talaga sila. Sa pagkain lang talagang nagkakaroon na sila ng trauma doon. Kaya pagka sinisimulan mo na silang ikahig, at o kaya kung kukunin mo sila, medyo traumatic ang dating nila mga kabakyard, kaya mailap sila. Kaya ang ginagawa ko dyan mga kabakyard, inuunti-unti ko, hinihiwalay ko na yung matapang. Yung matapang, inaalis ko na doon. Nilalagay ko na sa kulungan. Kaya kung napapansin yung mga kulungan ko, may mga tandang doon na mas maliliit pa, pero kinukulong ko na talaga kasi nanlalaban na siya mga kabakyard. Nakakasira na siya doon sa mga kapatid niya. Yun ang diskarte ko mga kabakyard, no? So pangalawa, ito yung bloodline mga kabakyard. May mga bloodline din talaga ganyan na tinatawag nila late maturing, no? Matagal talaga manlaban, pero pagka umabot na yung kanyang edad, yung umabot na siya sa 8 months, yan, saka pa lang siya manlalaban mga kabakyard. Kaya tingnan nyo rin yung mga bloodline na mga inaalagaan ninyo. Kung ganun pa rin hanggang sa mga sumusunod na breeding ninyo, mga materialis ninyo na lumalabas, is i-upgrade nyo mga kabakyard. Ibig sabihin, i-cross nyo dun sa mga ibang
linyata. Kasi pagka ganun ang magiging kalabasan, sayang po yung panahon mga kabakyard. Lalo kung backyard breeder ka lang, nagbebenta-benta ka lang ng mga alaga mo. So yun lang mga kabakyard, dalawang klase lang yung pinaliwanag ko kung bakit nagiging mailap at matagal man laban ng ating mga alaga dahil yan sa trauma at bloodline. So ipaliwanag ko na rin sa inyo kung paano natin gawin at na maiwasan natin yan. Napakasimple lang. Iwalay nyo na ng maaga yung mga matatapang. Ganun lang, napakasimple lang mga kabakyard. Kung kaya nyo naman gumawa kayo ng mga kulungan na sarili na nila. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabakyard. Sana nagustuhan nyo yung pinag-usapan natin. Like and share. Follow na rin sa ating YouTube channel. Pindutin na rin yung notification bell para updated pa rin kayo sa lahat ng video na i-upload natin mga kabakyard. So hanggang doon na lang. Maraming salamat lalo na sa mga bago. Ayan, kung bago ka, number 1 i-subscribe mo na to mga kabakyard. At i-follow na rin ako sa natin, Facebook page natin, Greggy Dinapigi. Yan, may mga parapol tayo dyan mga kabakyard. Baka gusto nyo sumali. Yan, bisitahin nyo na lang ako dyan mga kabakyard sa Facebook page, Greggy Dinapigi.